Eto po, dahil seryosong pinapakinggan, minomonitor ng Malacanang at ni Pangulong Marcos ang galaw ng Iglesia ni Cristo ng mga membro na nagrally dahil nga ho doon sa bantang kakasuhan si Senador Marcoleta. Nagkansela daw po ng mga schedule ng ating Pangulo. Aba, matindi ang epekto. Ano ha? Ito ho yung report. Pakinggan po ninyo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga nakaschedule niya sanang aktibidad sa labas ng Malacanang ngayong araw. Ayon kay Secretary Gomez ay magbabantay, imomonitor ni Pangulong Marcos yung idinadaos na protesta dyan sa EDSA ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Batay kasi sa schedule na inilabas ng Malacanang kahapon, dapat ay may dadaluhan si Pangulong Marcos na inaugurasyon sa lungsod ng Maynila ngayong umaga, alas 9 dapat yan, ano? Yun yung marine cleanup vessel para sa enhancement ng marine litter management project dyan sa Manila Bay. Alas 9 dapat yan, pero hindi na pupunta ang Pangulo dyan. Mamayang alas 12 naman ng tanghali ay dapat sanay haharap si Pangulong Marcos sa luncheon ng Foreign Correspondents Association of Philippines o FOCAP sa Makati, pero hindi na rin pupunta doon ang Pangulo. Ang matutuloy na lamang sa mga schedule ng Pangulo ay yung mga activity niya sa loob ng Malacanang. Kabilang na dyan ay yung farewell call kay Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, mamayang alas 2 dapat yan ng hapon. So ayan ha, malinaw na hindi binabaliwala. Binigyan ng panahon ni Pangulong Marcos na siya mismo ang mag-monitor sa sitwasyon dyan po sa rally ng mga membro ng INC. At ginawa nga po ito ng INC dahil nga ho dun sa banta nakakasuhan yung kanilang senador, alam naman natin, membro ng INC, si Senador Dante Marcoleta, ng plunder dahil nga ho sa kanyang pagtanggap ng donasyon mula sa mga kaibigan noong bago nag-eleksyon na nagkakahalaga ng 75 million pesos. So, mali na po, ang dahilan ng rally ay dahil sa banta na kaso at isa dyan ay yun nga hong kanilang paghahanap ng katotohanan daw po, panagutin ang lahat ng talagang may kinalaman sa graft in corruption sa ating bansa. Pero dahil dyan, ay na nga po napilitang kansilahin. Mayroong epekto na kaagad. Yan po yung ganun. Pag ang presidente ay nagkansela ng meeting o ng schedule, yan po ay mayroong malaking epekto. Ibig sabihin, pinahalagahan niya itong galaw ng INC, minomonitor niya at bibigyan niya ng panahon. Kinansel po yung iba. Yan ay naging national at international issue tuloy. Hindi ho ganun kadali na magkansela ng schedule ang Pangulo dahil yan ay matagal na naka-schedule. Hindi naman pwedeng gumawa ang Pangulo ng overnight schedule. Akala nyo, bukas may okasyon ng presidente, ngayon lang ginawa ang schedule. Hindi po. Ano yan? Monthly, matagal po yan bago na-approvean. Dahil sa dami ng schedule, sa dami ng trabaho. So talagang inaaral na mabuti yan kung alin ang bibigyan ng priority. Kaya yan ay matagal na schedule pero kinansela. Ayun. Nadamay tuloy yung POCAP, yung samahan ng mga foreign correspondent na meron palang lunch ang Pangulo dyan, may interview, ay wala na. At yung pag-ikot sa Maynila, nadamay din. So sa Malacanang na lang, nasa Malacanang ang Pangulo. Ang hindi natin alam, kasi may balita nung isang araw, parang bibiyahin na naman ang Pangulo eh. Punta yata ng Canada. Matutuloy kaya yun? Tutuloy kaya yan? Hindi natin alam. Wala pa hong formal announcement kung kinansila o paano yung planong magpunta ng Canada ang Pangulong Marcos Jr. So, tama yan. Ako sa tingin ko, tama yan. Kanyang bigyan ng pansin at i-monitor itong sitwasyon. Kasi seryoso ito. Seryoso itong rally ito na nagdidemand ng panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon at kanila din hong hinihiling at tinatanong bakit kakasuhan si Senator Marcoleta. So bidang-bida ngayon si Marcoleta, yung pala yung dalawang issue. Bakit yung nag-iimbestiga daw sa korupsyon ang siyang pakukulong, kakasuhan ng plunder at hindi yung mga involved. Pero tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga, di ba? Medyo mabagal nga lang. Iyan ho ang naging problema ng gobyerno. Yung kabagalan nila, nasilip na sila ngayon na pwedeng merong pinagtatakpan. So sino ngayon may kasalanan? Hindi ang mga mamamayan. Yun ang sinasabi ko noon pa, pero nagagalit sa akin yung ibang mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Binabanatan ko daw ang administrasyon. Hindi. Lahat ng aking topic dito, wake up call at constructive criticism. Pagka kasi may korupsyon, dapat mabilis ang investigasyon at panagutin ang sangkot. Isang taon na tayo eh. Ngayon July, kakunti pang nakukulong. Kaya ganyan na po. Hindi lang INC.
ang may gusto ng ganyan. Halos lahat tayo. Diba? Sunod-sunod na nga yung rally ng mga taong simbahan, mga Muslim, ang mga kababayan natin, civil society, ngayon INC member, ay karapatan po nila yan eh. At sa totoo lang naman talagang mabagal. Huwag na nating ikailayan. Mabagal ang paghahanap ng katarungan dito sa ating bansa. Napakahina ng ating justice system. Pinagnakawan na tayo, mamamayang Pilipino, komplenat, iilan pa ang nakukulong. Paano kaya kung yung pangkaraniwan tao ang magiging komplenat, pangkaraniwang pamilya ang magiging komplenat, naghahanap ng katarungan, kaya nawawala ang katarungan. Ito, mamamayang Pilipino. Kung tayo 110 million din ang komplenat. Kasi ang pera ng bayan ay pag-aari ng lahat ng Pilipino dito at sa abroad. So mamamayang Pilipino, bansang Pilipinas ang komplenat, pero napakabagal panagutin ng ating mga batas at ng mga nagpapatupad ng batas. Kaya, ayan na ang nangyayari ngayon. May pagkukulang dahil sa kabagalan ng hustisya at pagpapail ng kaso. Yan ho, nasilip na ngayon. Kasi alam mo yung isang taon, napakatagal talaga no? Ang bilis nating pinagnakawan nila. Saglit lang kung tayo pagnakawan ng bilyon-bilyon. Pero kung paano sila papanagutin, inaabot ng taon. Anong klase naman tayo niyan? So, ayan na po. Huwag niyong masamain. Ako'y naniniwala, karapatan ng kahit na sino na mag-rally sa panahong ito at ipaliwanag ang kailangan kasi nga napuno na ang salo. Sabi nga nila, napuno na. Sagad na ang pagtitiis. Sobrang tagal, sobrang bagal, mapanagot ang mga lehitimong sangkot sa graph ng korupsyon. Nandiyan na yung iba, pero marami pang wala dyan. Nasa na yung mga kontraktor, nasa na yung mga senador, nasa na yung taga-executive department, nasa na yung mga taong dapat talagang managot yan. Si Saltico nagtatago, pinaglalaroan lang tayo, hindi ba pauwi ng Pilipinas? Si dating speaker ng Montes na sinasabing may kinalaman, hanggang ngayon, wala pang naipapile na kaso. O kaya talagang, nako, ayan. O gano'n pa man, apektado ng gobyerno. Naapektuhan na ang national government. Naapektuhan na pati schedule ng Pangulo. May problema na talaga ang ating bansa. May problema na ang mga kinaukulan sa gobyerno. Wala tayong magagawa dyan. Pag ang mamamayan nagsalita, hindi pwedeng ibaliwala. Matagal na nagsasalita hindi ho nagbago ang kabagalan So ayan, lumantad na ngayon. Napilitan ng Pangulo na harapin, bigyan ng panahon, i-cancel ang mga dapat niyang gawin at schedule. May malaking epekto na yan. Naging international issue kasi lalabas sa buong mundo yan. Philippine President nag-cancel ng schedule dahil sa rally ng taong bayan. Yan ang lalabas na istorya. Sira na naman tayo. Pero wala tayong magagawa. Yan ang totoo. Real talk lang tayo. Bahala na ang mga communication ng ating Pangulo, yung communication office, yung mga tagapagsalita ng Malacanang, kung paano na i-depensa itong nangyayari ito. Hindi ko trabaho yan. Dahil ako rin ay biktima ng korupsyon na yan. Dahil nga sa lahat tayo may-ari ng pera na talaga namang pinagnakawan ng matagal ng panahon hanggang ngayon.